So hello no, ngayon no, ito ay pag-usapan natin itong tungkol sa mga kalalakihan at hindi lang lamang sa kalalakihan kundi pati sa mga kababaihan na may pagnanasa sa kanilang kapwa na mga babae. No? Dito sa kasulatan sa Lucas chapter 17 verse 1, sinabi dito, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga taong pinanggalingan yon. Ito ay patungkol sa mga babae. Tignan mo ngayon kung gaano kasama ang mundong ito. Ang kasalanan ay nagiging normal na lamang sa tao. Noon, ang prostituting makikita mo lang sa club, nakabra, nakapante. Ngayon, makikita mo na sa mga social media. Ikaw na babae na gumagawa niya, nakarumal-dumal sa paningin ng Panginoon, ikaw ang siyang nagiging sanhi ng pagkakasala. Ayon dito sa sinabi dito sa kasulatan, kakilakilabot ang sasapitin ng mga tao na siyang sanhi na magkakasala ang tao. Ang ganyang klaseng gawain, buhat yan sa laman at walang laman na makapagmana sa kaharian ng Diyos. Gumising ka. Ikaw ang nagiging instrumento ni Satanas. Dahil sa'yo, sa iyong mga suot na kaklibis, tingnan mo ngayon, maraming mga babae na nakabra, nakapante, nakaklibits, nakitang-kita ng dibdib, nakapost sa Facebook, nakapost sa social media, sa lahat ng social media. At dahil dito, maraming mga kalalakihan, at hindi lang kalalakihan, mga tao rin, na nanunood sa kanila na may pagnanasa ang isip. At dahil dito, ang bawat tao na tumatangkilik sa kanilang mga post, video, or ano paman, nagkakasala na sa paningin ng ating Panginoon. Dito sa kasinabihan, kasulatan, mabuti pa sa kanya na bitinan sa liig ng isang galingang bato at itapon sa dagat, kaysa magiging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. So klaro, kung ikaw ang siyang dahilan o sanhi na nagkasala yung mga tao na yun, mas mabuti pa sa iyo na bitinan ng galingang bato ang iyong liig at itapon sa dagat. Hindi mo alam ang iyong ginagawa, babae. Pinapagamit mo ang iyong sarili for the sake of money, fame and glory, kasikatan. Pinapagamit mo ang iyong katawan ni Satanas upang magiging pain ng demonyo, upang makakuha ng biktima. Every time na ginagawa mo ito at may nahatak kang mga tao, tuwang-tuwa ang demonyo sa ginagawa mo. Proud na proud siya sa iyo. Buksan mo ang isip mo. Ginamit ka ng demonyo upang wasakin ang tao. Buhay ka, patay ang iyong kaluluwa. Kung hindi ka magsisisi sa ganitong mga gawain, magigising ka doon sa apoy ng impyerno. Doon ka mamulat pagdating ng araw kung hindi ka gigising ngayon at magsisisi at babalik sa ating Panginoon. Sinabi dito sa verse 3, kaya mag-ingat kayo. So isip-isipin nyo, kayo namang mga kalalakihan, basahin nyo ang kasulatan. Kung kayo, nilalamon kayo ng pagnanasa ng laman, mamamatay kayo. Hindi kamatayan sa katawang lupa na ito kasi ito, sinumpa na ito at may kamatayan ito. Kundi kamatayan ito ng inyong sarili doon sa apoy ng impyerno, which is the second death. Kamatayan, pangalawang kamatayan. Dito sa Matthew chapter 5 verse 3, sinabi dito, Matthew chapter 5 verse 27, sinabi dito, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So klaro, ito pa naman ang mostly na pinapanood ng karamihang mga kalalakihan, even mga Kristiyano. Every time na makakakita ng mga babae na nakapanty, nakabra, humihinto sila niyan at tumitingin habang pinagnanasahan ang picture o video ng isang babae.
ikaw nagkakasala ka na ng pangangalunya sa iyong puso. Ayon dito sa kautusan ng ating Panginoon. Ang kautusan ng ating Panginoon nagsasabi na walang taong gumagawa ng pangangalunya ay makakapasok sa kanyang kaharian. Wala kahit sino. Ngunit sa isang babae na siyang dahilan na nagkakasala ka, kakilakilabot at dubli-dubli ang parusa na sasapitin niya kaysa sa iyo na ikaw mismo ang nabitag niyan. Pero pareho kayo masusunog sa apoy ng impyerno. Kailan kayo gigising? Doon na, kung kailan huli na ang lahat. Ngayon hindi kayo gumawa ng aksyon na maiwasan ang ganitong bagay. Lumapit kayo sa ating Panginoon, magbalik loob po tayo. If you continue sa mga ganitong gawain, mamamatay talaga kayo, yung kaluluwa niyo. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi yan kamatayan ng inyong katawan kasi matagal nang sinumpa yan na mamamatayan. Kamatayan ito ng inyong kaluluwa sa impyerno. Mag-isip-isip po kayo na baka yung mga tinitignan ninyong mga babae na yan, o tinitignan nyo talagang babae na yan, pain na yan ni Satanas, at ikaw naman para kang isda nakuha sa isang taga pamingwit. Kasi tinatangkilik mo niya niya, wala, tuwang-tuwa sa Satanas, bihag ka na niya, hawak ka na niya. Nagkasala ka na sa paningin ng Panginoon, sa harapan ng Diyos. At dahil ang pagkakasalang ito, aanihin mo ang bunga ng kamatayan pagdating ng dulo. At doon si Satanas, tuwang-tuwa yan kasi malapit na matapos ang kanyang panahon. At marami kayo doon nagsisiksikan sa impyerno. Kaya kung may paraan man na maiwasan mo ang kaparusahan na naghihintay sa bawat tao na gumagawa ng mga karumal-dumal sa paningin ng Panginoon, iwasan nyo. Huwag niyong hayaan na tinatangay lamang kayo ng alon, na tinatangay lamang kayo ng agos ng kasalanan, at hindi kayo lalaban dito upang kayo makawala sa bitag ng kasamaan, bitag ng demonyo sa pamamagitan ng mga prostitute na mga babae na nakabra, nakapanty, na nakikita nyo sa social media, nakapost video or picture. Isip-isipin nyo po yan kasi lagi nyong tatandaan, pagbabayaran ng kahit sino, pagbabayaran niya ng kanyang buhay ang kahit sinong gumagawa ng kasamaan. Iyan ang sinasabi dito sa kasulatan. Kung hindi nyo minahal ang inyong sarili, gagawin nyo yan. Pero kung minahal nyo ang inyong sarili, iniisip nyo yung pangalawang buhay nyo, iiwasan nyo ito. Kasi nga ang kamatayan natin dito sa mundong ito, sorpresang darating na hindi talaga nagpapaalam yan. Paano kung biglaan itong darating sa iyo nang hindi mo namamalayan, hindi ka nakapaghanda? Doon ka magigising sa impyerno. Wala nang second chance doon. Ang second chance natin, may chance pa tayo as long as nandito pa tayo sa mundong ito. May chance pa tayong magbago, may chance pa tayong bumalik sa Panginoon, magsisi sa ating kasalanan. Pero kung hindi, patuloy ka pa rin tumatangkilik sa mga pain ng demonyo, ng mga babae na yan. Ikaw at ang babae na yan, magsama talaga kayo sa kaparusahan. Pero kung magbabago kayo, magsisi kayo sa inyong kasalanan, babalik sa ating Panginoon, matatanggap ng bawat isa ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo, ang buhay na walang hanggan para doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So mag-isip-isip po kayo ng mabuti. Huwag niyo pong pagbigyan ang ninanais o pagnanais ng inyong mga laman. Kasi pag sinusunod nyo ang nais ng inyong laman, mamamatay kayo. Yan ang tutunguhan talaga ng bawat tao. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.